Ang bilis na boy ah. Parang 250 na yan ah. Hindi ka pa nagsisilinyador ah. Ano, ba't parang ang ingay niya kagad? So wala na tayong kulang yan. Goods na yan. Goods na yan. Karga na ng sunod. Dumi ng motor. Go sa go. What is up bro, Stork here again. We are back with another video. Yes, we are back. So for today's video, ano pa ba? Ano tayo sa heavy project? Pakabit tayo ng panggilid. Dito sa panggilid, sa totoo lang, sabi ko nga, ang dami ko namang mga tinanungan. Tapos syempre, wala ka talagang alam yung concrete na ma-recommend na yun talaga ang bagay sa'yo. Kung baga lalaro-laroin or titimpla-timplahin mo pala, dapat talaga yan, no? So sabi ko kay Labien, bahala na sila. Tignan na lang natin. Pagka di natin feel, di palit. Ganun lang naman yun. So makikita nyo mamaya kung ikakabit natin. Gusto ko kasi habang stock lahat, hindi pa tayo nakakapagpalit ng exhaust and all, makapagkabit na muna ako ng panggilid para at least ma-feel ko yung difference. So nakaka-excite. Sana goodie para hindi na tayo gumastos pa ulit, no? Let's see. Medyo madilim-dilim ah. Kanina direct na direct yung araw, no? Oras na ba? Mag-aalas 2, 1:45. Sana hindi umulan. Meron naman tayong kapote dyan, pero syempre hassle pag umuulan. Isa sa adjustment na ginagawa ko talaga dito sa sa scooter, nasanay ako sa big bike na may na may engine brake. Alam mo yun, dito parang wala, dapat maayos-ayos talaga preno mo. So kunwari magmamarelaki, dapat kumbaga malaking adjustment sa akin, lalo na sa likuan. Mas na usok yan, parang nagbe-vape lang. Uy, maabo na ata, man. Kita nyo naman lately nagbabasketball tayo. Ano yun Thursday papawis namin yun, pero ginagawang liga kasi yun. So nag-start na yung liga, season 9 na nung liga mismo. Tapos yun, second game namin. First game talo kami, second game panalo. Pero nung second game, putya, may katangahan akong ginawa naban ako, boy. Naban ako sa liga. Engot Paano kasi, siyempre normal naman na pisikalan, diba? Gets naman natin. Tayo batak tayo sa ganun kasi nasanay ako, nakalaro ko talaga mga tricycle driver, mga alam mo yung mga kargador sa mga truck, mga ganun. Kumbaga balyahan, sakitan, gets naman natin yun. Kumbaga sanay ako sa ganung laruan. So ito na nga, etong liga kasing to, hindi naman yung mga commercial league na level Kumbaga kami lang naman nandyan, tropa-tropa. Pero syempre may ibang mga hindi mo naman talaga ka-close, pero matagal na naglalaro do sa liga kasi first time ko sumali talaga So binag-drive, putya, binira ako sa leeg. Sa leeg talaga. Tapos talagang literal, nakala mo nalulung ko yung Adam's apple ko ganung level, masakit. Tapos putya, nag-flex na parang si LeBron James yun. So medyo medyo pumitik talaga ako. Kasi pumitik akong putya, talagang bad trip ako agad. Pagka ganyan, syempre medyo dikit yung laro medyo mataas yung emosyon ko na nun. Kasi na-bad trip ako kasi kami lang yun nandun kumbaga hindi ko ini-expect na putya magtitirahan tayo. Okay yung mga siko-siko kaso pagka syempre leeg na yung binira sa'yo, iba dating sa akin talaga. Feeling ko binabata-bata ako dun sa
Alam mo yung parang bago ka sa liga tapos binabata-bata ka. Ganun lang yung naramdaman ko, pero nothing against the person. Okay naman na kami. Ito tamang kwentuhan lang kung anong na-feel ko. So okay na. Tapos ng play na yon, pangalawang play, na-foul final ko talaga. Pero hindi naman yung para saktanin nun. Kung mga pinaramdam ko lang na, alam mo yun, oy, hindi ako, baka kala bata-bata tayo dito, bini-baby-baby tayo na na ganun-ganun lang alam mo yun, ganun. Alam mo yun, so foul ako. Tapos siguro mga third or fourth quarter siguro to, agawan kami ng bola. May video rin naman dyan nakahiga na siya. Tapos syempre nakahiga siya, hawak niya yung bola, hawak-hawak ko din. Pagka loose ball, paghigit niya ng bola, sumama ako. Kumbaga napatumba ako sa kanya. Pero hindi ko naman siya intensyong alam mo parang pilayan or something. Binaksakan ako ng sigo sa mukha. Alam mo yung kitang-kita mo yung sigo, slow mo papunta sa mukha mo, ganun level. Mucha, pumitik ako. Talagang sabi nila naka-close fist daw ako so tinamaan ko yung mukha niya. Kumbaga nag-react ako, tinamaan ko yung mukha niya. Tapos yun, na-thrown out kami pareho. So after the game, okay naman na, nag-sorry na rin lahat in all. Well, kumbaga wala nang beef. Goods na talaga. Siyempre may sanction yun, kasi nga nagbaliw-baliwan ka. So nasuspend siya for 1 game. Ako nasuspend ako for the whole season. So technically ban ka na dun sa season na yun. Yun, naka 2 games lang ako, sayang. Ang nakakaasar lang kasi, ito lang yung sa akin kumbaga bad trip din ako sa sarili ko. Nakakalungkot lang kasi syempre kada Webes kami naglalaro. Parang nasama na siya sa routine ko ba, na after naming mag-basketball, tamang inom-inom, alam mo yung ganon, nagiging banding session na namin, na nasama ko na talaga siya sa routine ko. Tapos syempre nakakahiya rin dun sa liga, di ba? Sabi ko nga, baka isipin nagpo-promote ka ng violence or mga kadramahan sa buhay mo, dinadala mo dun. Yung ganon. So nakwento ko lang naman. So ano ang lesson dyan mga brokies? Minsan sa buhay mararamdaman natin feeling natin na isahan tayo, nalamangan tayo, nasaktan tayo. Pag ikaw bumawi, ikaw sinaktan ka, tapos sinaktan mo rin siya, ending nyan pareho kayong talo. Or in most cases mas talo ka kasi pumatol ka. Diba? Like for basketball, we all know naman na physical sport ka, negated. Baka sabihin nyo, yakin ka naman. Hindi ganun yun. Kumbaga sa akin kasi, minsan, may mga biradang nakakalalaki, diba? Pero mali talaga. Iba-iba naman tayo umatake sa mga ganyan sitwasyon. Pero yung sa akin, iba lang talaga yung dating sa akin. Ganun lang. Kasi kung birahan na normal lang, wala naman sa akin yung putyo, tawan-tawanan ko lang yan. It's just that talagang ibang-iba lang yung dating sa akin Kala ko tinitesting ako or what. Pero yun nga, going back, maraming senaryo sa buhay na pag ikaw bumawi, gumante, ginawa mo rin yung ginawa niya sa'yo, in most cases ikaw lagi ang talo dyan. Kung sino yung last touch or pumatol, diba? So kayo hanggat maaari, diba, nasaktan kayo, pinagtripan kayo, minsan kailangan lang natin mag-move on Ganun lang yun. Sinasabi nilang literal, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Dapat, mahirap siya, believe me, pero kailangan natin isipin yung konsepto na yun. Kasi hindi lahat pwedeng ganti-gantihan lang. Lalo na kung ikaw in most cases, diba? Lalo na kung ikaw may pamilya, diba? Isipin mo rin, ano ba magiging epekto sa inyo yan? Sa totoo lang, sa buhay natin, ang dami ng kaganapan na ganyan, na tipong hindi naman ako yung nag-umpisa, ako pa rin nadadali. Alam mo yung ganun. Kunwari, ako, eto, meron ako dating kotse. Nakwento ko na rin ata sa vlog to Hindi na binayaran sa akin, tapos binenta, peke papel. Bago mabenta yun, pinuntahan ko yung kotse na yun. Kinumpronta ko yung tao, kinukuha ko yung
susi kasi tanga ko eh, binigay namin yung susi pareho eh. So di namin makuha yung kotse. Tapos tinatry namin idaan sa barangay nung una. Syempre haba ng proseso, dami nagbubuyo sa akin, ganito daw sinasabi. Parang siya pa yung matapang, siya na yung mali. Ginawa ko, pinuntahan ko. Tapos tinanggal ko yung plaka ng kotse, ganun. Kumbaga ako, ang ending, ako pa nakasuhan, di ba? Ikaw na hindi nabayaran, ako pa yung nakasuhan. So yung mga ganong senaryo eh talagang kaingutan na yun. So dapat lang talaga eh marunong kang maglaro ng mga bagay-bagay. Alam mo kung kailan ka, alam mo yun, you have to choose your battles wisely. Literal. Yan, nakwento ko lang naman. Ay nako. Yung sa liga namin na sinalihan pala, ano yun eh, draft pick yun eh. Kumbaga hindi yun parang kampi ko to, hindi ganun. Kumbaga draft pick siya. So napili tayo, hindi ko alam kung pang ilan tayo inuli. Pero kasi tayo yung sumisentro eh, more on defense tayo. Kung nakakahiya, 'di ba? Kung pinili ka ng pinili ka nung team captain tapos putya nagmaoy-maoy ka dun. Ending nawalan pa sila ng isang player. Sana pero malaki naman ang chance na mag-champion yung team na yun kasi putya solid din yung mga kakampi ko, lalakas eh. Wala naman tayong masyadong bilang dun. Pero alam mo yun, di ba, nakakaya pa din. Kayo ba, may mga ganyang senaryo ba kayo sa buhay mo? Yung tipong feeling mo ikaw yung argabyado, tas nung pumatol-patol ka eh, ikaw pa yung na-disgrasya. Comment down below kung meron ha. Yan at ginagawa dito pati kotse oh. Sir, ito na lang. Ito kay Lalto oh. Pogi rin ng journey oh. So at least nagamit na natin siya ng stock. So tignan natin kung ano ang magiging takbo niya pag nakapagpalit na tayo ng pang-gilid. Pakita ko sa inyo kung ano yung kakabit natin mga brokies na pang-gilid. Let's go. So nandito na naman tayo kay Bien. Ano bang kaguluhan ang meron ngayon? Sunday ngayon ah, family day. Pero wala naman sila eh, kaya okay lang. So ito na yung panggilid. Ano ba to? Straight na RS8? Yes, sir. Ito yung torque drive na Forge. medyo nahirapan tayong kuhanin. Forge. Aluminum. And then ito yung pulley set. Yung RS8. And then the clutch assembly. May kasama ng clutch spring 1-2. Okay, kung ano man yun. Aluminum clutch bell. Oh. Reinforced din yan. Ganda. Tapos sukabin natin ng center spring 1000. Tapos 10 grams. Ito ba yung mga bola-bola? Yan ba yan? Bola. Ito pala. Ito 10 grams. So ito yung minsan kailangan mong timpla-timplahin. Yung babalit-palit ka. Tama ba? Depende sa basta kung ano man yan. Okay. Tapos ignition coil ng RS8. Ignition coil. So wala na tayong kulang yan. Goods na yan. Goods na yan. Karga na ng sunod. Mas tama naman palit ka muna ng paggilid bago exhaust. Tama ba? Para may kahit pa paano may bawi. Oo. Para gusto ko ma-feel muna siya nang nagpalit tayo ng panggilid bago natin ikabit yung exhaust. Yan. Tignan natin kung goods boy. Di ba? Yan na. Top speed na yun. Top speed dito mga 220. Charot. Charot lang. Soon, abangan nyo mga brokies, lalabas. Dadalhin din natin dito yung fire blade kasi papaayos ko lang yung sa may winglet. Para magamit. Itong nasa 200, ilan yung nakita mo kanina? 200 plus, no? 220? 233 yung odo natin. Pero sobrang dumi na kagad ng CVT natin, ano? Yung partida, dito lang ako lagi pumupunta, ha? Ito, may tropa tayo isa dito, pre. Na sobrang big time yan. Merong mga, ilan ang car wash mo? Wala. Mga 300 na. 300. Ito yung stock. Puchon, laki pala, no? Bigat itong gaan. Ganun. Yung pala yun. Yung pala yun mga brokies. Medyo nagigets na natin yung kumbaga naiintindihan na natin ng konti yung mga pinaggagawa natin. Ang hirap yung pumasok ka sa ganito ng kakapa-kapa. Buti na lang talaga nandito to si Bien eh. Kasi kundi po, kawawa talaga ako for sure.
Malamang, gulo-gulo. Pero to, sabi nga nung isang tropa natin, chapsuy concept to Ito, yung Aerox. Yung cover. Chapsuy concept. Wala naman talaga tayong sinusunod na pero kumbaga kung anong matripan natin, yun na yun. Diba? Basta importante, masaya tayo sa pinaggagawa natin. Ako nga napapagalitan na, masaya pa rin. Yung importante. Yung bola na ilalagay dito mga browies, 10 grams ba yan? 10. So anong mga option sa bola? 11. 12 gano'n. Pwede kasi po naman. Yung stock kasi, kumaga mas magaan siya sa stock. Mas magaan. Di ba iba kasi parang binibigatan, di ba? Anong tawag dyan? Ito, drive face. Drive face. Ganda rin ang pula. Ang bilis na boy parang 250 na yan Hindi ka pa nagsisilinyador Ay, hindi ba? Nilapat lang pala yung bet mga bro. tahimik, di ko ma-appreciate. May pampaingay ba tayo dyan? Kakapit na ba natin? Uy, baka maniwala silang may exhaust na ako. Wala pa Hindi pa alam sa bahay. Charot lang. So, ayan yung powder coat pa natin KD Dark Custom mga brokies. So, glossy black Para parang... Pero wag na natin kabit yung cover ngayon, okay lang yun. Spring yan kuya, 1,000. Kulit na ako Testingin lang muna yung motor mga brokies kung kamusta. Testingin natin mga brokies, nagpalit na tayo ng CVT. Street RS8 yung naikabit. Tingnan. Ay, ganito, sports. Mga ZX na Archer. Ba't parang ang ingay niya kagad? Wala pang exhaust mo. So, gano'n na siya. Parang maingay kagad, di pa tayo nag-i-exhaust Gusto mo maingay? Reklamo ka ngayon na maingay. Pero ibang-iba. Ang laki ng difference. Ramdam mo. Yung power niya hindi gano'n parang may delay ng onte. Pero, pag alam mo, ramdam mong papasok na yung power, biglang sibat Okay, good boy. Sarap.